May pangpalitan ko siya. Hindi na pwede install natin yung tingnan. Wala akong kas na eh. Gusto mo kasi? Kung nalolo siya, malapit doon sa dating pwesto niyo. Saan doon, sir? Sa San Pablo, yung nooban na papuntang Montecoro. Looban ng San Pablo, sir. Oo. Papuntang Montecoro. Santa Isabel? Hindi. Sa kabila. Sa kabila. Bilusot Patikay. Doon. Yun mga bossing. At yan po ay may nagdala sa atin po ng TIG machine. Hytronic po ang brand. Si bossing po ay tumawag lang po kanina at sakto naman po na available yung ating pong tech. At yan po ay tinotroubleshoot na ni Aljon at ang problema po nito ay namamatay-matay mga bossing. So ang problema po niya ay sa power supply. So yan, chine-check na at binabaklas na ni Aljon. So para makita yung sira po. Na-repair na rin, sir, no? Hindi ko rin pinagawa yan. Dinala mo na rin pa na. Ano tumagal na yun? Ilang taon na yun. Tagal na. Yun lang naulit. Ano ang pangalan ng kausap ko na? Si Sir Mark, sir. Sabi nga niya, mamusya na klase raw yung ano ko nun. Oh, sir, tingnan mo. Parang parehas niya. Oo nga no? Tigyan, sir. Oo. Ayun yung top board niya, di ba? Pwede yan, sir. Sir. Kung sakaling itong problema, sir. Kung sakaling itong problema, meron tayong parts. Sabi nga niya, ganun din eh. Ayun, sir. Ang daliro yung patient. Ito naman, sir, sa overload. Ano ito kaya? Overload. Pumutok. Pumutok, sir. Sobra sa gamit yan. Hindi wala bang ano yan, overload protection? Wala na, sir. O di gumana. Pagka sinira na yung pyesa, sir, makakausin na to. Hindi mo na magagamit. Minsan yung iba, hindi gumagana yung pang sa likod. Hindi niya napapalamin, kaya ganun. Ayaw, baka yung ano. Kasi sobrang luma na. Durog na yung mga At yan mga bossing, at dahil kailangan po ng TIG welding ni bossing, ay inoffer po namin yung aming second hand na Hytronic din po na TIG 200. So kitang-kita nyo po na napakakinis pa niyan mga boss. At binenta lang po natin sa halos kalahati po ng presyo ng brand new. So binigyan na rin natin sila ng torch para may gagamitin na po. So makita nyo po napakakinis po niyan. Para may magamit po si bossing dahil kailangan po matapos yung project. Kaya nagdesisyon po si bossing na kunin na po yan. Yung Hytronic TIG 200 po natin. At yan po ay kinukumpleto po natin yung consumables. At ite-testing po natin kung 100% pa rin po yung kanyang performance para makita po natin ang actual. So i-welding natin yan. At sigurado naman pong sulit si bossing. At dito po sa amin, pag may makakailangan po kayo na second hand, pwede po kayong tumingin sa amin dito mga bossing. Mayroon tayong stick welding, TIG welding, MIG welding na mga second hand, plasma. Baka mamaya pasok po sa inyong mga budget yung pong hinahanap nyo na welding mga bossing. Sigurado po na mas makakatipid po kayo kaysa bumili kayo ng bago. At yan po, kitang-kita nyo po. Napakaganda pong sumipa ng kanyang high prick. So ayan, nasa loob pa lamang yan. So ayan, continuous. So kailangan po lumalakas, sumihina. Yung testing po natin yan. And then yung tacking. So kita nyo po, dapat po ay gumagana yan.
kang tulamsik. Sa akin lang sir, kalawang. Tinitira. Kasi ano, galvanize dito eh, di ba? Oo. Auto darkening ba ito? Ibaluto ng transformer tayo. Sir, ito, check natin to. Power supply niya. Kasi mukhang may nakita rin kami dito. Oo, kasi pag ano, nawawala eh. Pag inon mo ulit, kakaroon. Yung mga sirang pyesa to. Eh, paano? Hindi ko mahihintay. Kung maantay niyo sir, kaya naman to. Ano na oras? Eh, kung oras, babalikan ko na lang. Oo. Sir, sabihin ko na sa inyo kung magkano abutin nito. Magano? Sa 5K to. Eh, bakit? Bakit? Mahal to sir eh. Tsaka yung parts namin na magkakaroon. Pag fix sir, naka-fix kami sa 5K. Wala akong notification ng papalitan. Hindi sir. May warranty yun. Meron sir. 2 months. Wala bang bawal? Wasa mo naman. Suki naman eh. Eh, paganahin mo na namin sir para ano. Sige, di iwan ko na. Apo. Balikan ko na ba? Sabihin ko na lang Eh, test mo lang ako. Aba, sabi nga na lang kay boss. Ito, mga naka-ano na, ginagawa na. Pending. Mas mahal pa to sir pag pinalitan ng board. Yung board. May palit board din kami. Ayaw board dito. Pero ito, mare-repair pa naman. Kasi umuukon naman eh, kaya lang. Oh, sa power lang may problema sir. Ito sir, Sige, may balikan. mga sunog din na parts. Ayan o. Oo nga. Umitim na sir. Oo. Ito naman sir, high frequency yan. Ayan yung tumutunaw. Oo sir. O yung mga ganito marami. Ito tumutunaw. Ah, yan ang tumutunaw pero ito yung naglalabas ng output sir. Ano to, high voltage eh. Malakas ang kuryente niyan sir. Pag sa inyo sir, pag tinrigger niya may spark dito na kuryente. Tumatalong. Yun yung nasa dulo ng tape para may labas yung output. Sige, balikan ko na lang. Apo. Sige sir. Tawag na lang namin sa inyo. Test nyo na ako. Hindi, pwede. Wala lang nakakatay. Ah, ano ito po doon? Hindi. Ito sir, kung yun. Ano na? Bawasan mo na boss. Testing kasi kinukuha ng akin ito. May kasama rin sa ground. Oo sir. Isa ng pwede. Ayan na yan sir. Tama. Ano yung sa kabila? Ano? Wala yan sir. Pwede pang 2-piece cable. Ah, 2-piece. Kasi ano yung iba. Oo, iba wala. Pwede siya 2-piece cable ka. Makabukod yung gas, tapos yung ano niya positive. Dalawa sir, hindi ka tulad dito ito, sa lang. sama na ito eh. Parang sa akin. ah. Mas mahal yung ano na ito. Meron din siyang ano, single cable lang. Kasama na yung mouse. Ready na? Start. Nine. Dito ka sir. Malaki din kasi yung gauge nun. Sige, sige. Okay na sir. Ano sana ito? Ano mga matapay? Ito, mabawasan natin.
Hindi. Okay na to, sir. Parang may magamit. Sir, Kailangan dalawa. ko talaga eh. Oo. Ay, reserva ka po. Ano ko pa talaga balak bumili. Ngayon talaga mapipilitan ako. Naapura ako nung customer. Nung pa kasi yan, nag-iisa yung tigting. Ito yung Sabit na rin nataw sa inyo to, sir. tagal na yan. Saka sir, yung ganyang kadumi, sir, kailangan cleaning lagi yan. Binubugahan yung hangin, sir. Hindi nga. Tamang tsura. Yan din kalaban, sir, pag ano. Ngayon, Sobrang dumi. lumilis pa nga yan dahil sinilip ko eh. Oo. Kahit, Baka nga ako may natanggal lang eh. kahit lower lang, sir. Hanginan nyo lang. Huwag lang tatamaan yung ano, mga parts. Delikado kasi yan, sir. Eh. Tingnan nyo naman, napakaliliit ng pyesa nito. Pagka nag-short dyan, yung mga rebaba lang, sir. Nag-grinderan nyo. Kasi yung pan yan, papahigop sa loob eh. Hindi mo pa buga? Hindi, sir. Papasok yan. Kaya cleaning talaga lagi. Pagka nag-short yan sa mga parts niya, sir, marami sisirain yan. Yung ngayon sa'yo, sir, yung disposable. Napakaliit ng parts. Parang cellphone na rin. Hindi ka tulad nito, sir. Ito mga repairable, sir. Ito mga chip na gamit niya. At yan mga bossing, iuwi na ni bossing yung kanyang biniling second hand na TIG 200. So yan, kasi kailangan na po ni bossing ng TIG. Kasi po meron siyang project na tatapusin. So malaking bagay na rin po na kahit po second hand yan, malaking tipid pa rin po kaysa bumili ka po ng brand new. Yan naman po ay talagang sariwan-sariwa po yung loob. Yung labas po minsan kasi medyo yung pintura nagpe-faded. So pero yung loob po niyan ay talagang sariwan-sariwa po. So ayan, tinatali na ni bossing, baka mamaya ay malaglag sa motor. So ayos. At may gagamitin na si bossing. Ingat boss sa pag-uwi. At babalikan na lamang ni bossing yung isa na unit niya. At yun po yung gagawin natin at tututukan natin mga boss. So abangan nyo po at i-repair po natin yung kanyang power supply para hindi na po siya bumili ng bagong board mga boss. Ingat bossing. At yan, tuloy-tuloy pa rin po yung pagre-repair ng MIG welding naman po yung tinututukan po ni Aljon kasi tatry niya pong i-repair yung control board ng Win 300. So medyo masakit sa ulo po talagang i-repair ito. At talagang medyo kalumaan na rin po yung unit pero hindi po natin basta-basta susukuan yan mga boss. Dahil tayo po ay talagang binibigyan po natin ng oras yung pong ating mga nire-repair. Kita nyo naman boss, ayan. Tinetesting na ni Aljon na nilagyan niya ng ibang board para makita natin kung gagana na po. Kasi po yung problema niyan mga boss, ayaw pong umikot yung motor niyan pero may output po yan. Ibig sabihin magwe-welding po yan pero hindi po lumalabas yung wire. So yung MIG wire nyo dun sa wire feeder hindi po siya lumalabas. So yan po yung problema niyan mga bossing. Kaya tinatsaga po namin i-repair yan mga boss. 20 piraso yan mga bossing. 2 piraso nga Win 300 po. Yan, medyo may kalumaan siya eh. Kaya medyo mahirap na rin po hanapin yung pyesa. Kaya tinatsaga po nating i-repair muna kung hanggat maaari. Para hindi po tayo magpalit kagad ng mga bagong board. Kasi hindi po biro ang presyo po niyan mga bossing. Hindi po yan mga resistor lang ang mga sira. Na gaya sa mga TV natin mga bossing. Yan po ay iba po ang mga parts ng welding mga boss. Iwalay ang control ng mga motor niyan. So pagka ayaw umikot ang motor, nagwe-welding siya, problema yon mga boss. So dapat lumalabas yung wire, nagwe-welding ng maayos, nakukontrol yung amperahe. So ganun po yan. So
So ayan, tinutrouble na po ni Aljon. Ayan, tinitingnan, umiikot yung motor. So pag hindi pa rin po umikot yan, ibig sabihin po, may problema pa rin yan mga boss. So ayan, tinitrigger na po natin kung umiikot na mga boss yung kanya pong motor. So dapat po ay umiikot yan and then humihina, bumabagal, bumibilis. Ganun po dapat mga bossing, para masabi natin na okay na po yung kanyang drive motor mga boss. So kita nyo po yung laman ng Win 300. Yan po yung tinatawag nating traditional pass o transformer type pa yan mga boss. Yan. So tuloy-tuloy lang po tayo mga bossing. At kung hindi pa makuha sa repair yan, tsatsagain pa rin po natin yan mga boss. Pipilitin po nating mapagana yan mga bossing. Kaya tsaga-tsaga lang po talaga. Kailangan ng mahabang pasensya po sa pagre-repair ng welding. Hindi po basta-basta kasi ang wiring din po niyan mga boss. So tsaga-tsagain natin po yan mga bossing. So yan, chinecheck din po yung mga lalagyan ng drive roll. Baka mamaya pakat lang o puro kalawang. So kailangan po nating linisin yan mga bossing. Mamaya namamakat siya ng gusto. Kaya ayaw niya umikot. So marami pong pwedeng mulan ng sira po ng mga welding. Lalo na napakarami po niyang section. Iba po yung section ng sa motor, ibang section ng sa amperahe, ibang section po yung sa gas. So ang dami pong stage niyan mga boss na dapat nating tingnan. So yun, check lang natin yung mga drive roll mga boss. Mig welding,
Yun mga bossing. At ayan po. Ay titestingin na po natin yung ni-repair na board. Kung iikot na po yung wire feed motor. So yun, umiikot na po mga boss. Kitang-kita nyo po. So ayan no. Umiikot na po yung wire feed motor. So ibig sabihin, gumagana na po yung ni-repair na board. So ayan po yung control board nasa baba. So sa tiyaga po ay sabi ko nga po, hindi po natin susukuan basta-basta yan mga bossing. At kita nyo naman po, talagang napakarami pong dapat galawin. So yan, umaandar na po at tumatakbo na po yung kanyang motor. Sa welding output po niyan mga bossing, wala pong problema yan. Ang problema natin kanina, yung wire feed motor niya ay ayaw lumabas. Ayaw tumakbo po yung motor at hindi po lalabas yung MIG wire. So ngayon, okay na po. So nakita na natin yung problema nung Win 300. So may problema po talaga siya sa board. So dalawa po yan. Yung isa po nabuo na natin. At yung isa na lang po yung poproblemahin natin.